Yung mga katek, nandito tayo ngayon sa aming project mga katek, no? So, CCTV, almost 100 CCTV po itong project namin ngayon. Magpa-fiber splicing na kami para mapalabas na namin yung mga hindi pa lumalabas na camera dito. So, malalayo kasi ang mga katek, around 2 km, merong 1 km, merong 500 meters, no? So, gamitin namin itong PoE media converter. So, halos yung lahat naman na yan is mga katek, is malalayo. So ginamitan na rin namin yan ng PoE converter na ganito ang itsura. So ngayon ipapakita ko sa inyo na nagamit kami ng ganitong converter para mapalabas yung ibang camera natin dito sa baba. Itong media converter na to mga katek is PoE support na po siya. So ibig sabihin mga katek, pag PoE yung switch nyo katulad nito, hindi na kailangan ng power supply ng mga katek. So pwede na natin gamitin tong PoE switch mismo. Then sa kabilang side din, ganun din mga katek. So meron din siyang A and B. Makikita nyo, ayan, A, B. So yung B yung transmit, then yung A yung receive, no mga katek. So MBR side, A, then sa camera side, yung letter B naman mga katek, no. So pwede ba siyang gamitin sa internet? Example, meron kayong pagkakabitan ng internet na sa kapitbahay nyo, tas around 500 meters yung layo, 1 km. So pwede siyang gamitin mga katek. So pwede siyang isaksak sa switch hub. Kung normal lang yung switch nyo, hindi siya PoE, so pwede nyo naman siyang gamitin ng adapter. So meron siyang saksakan sa gilid, ayan, pwede nyo siyang gamitin ng adapter kung normal lang yung switch nyo na pagsasaksakan niya mga katek. So pag PoE naman, hindi na kailangan ng power adapter mga katek. So yung power adapter na pwede sa kanya mga katek is 12 volts to 48 volts 5 watts mga katek yan. So 100 Mbps itong PO media converter natin. Ito yung support niyang speed, no. So meron din tayong 1000 Mbps na ganito or 1 GB para sa matataas na speed na kailangan, no. So punta na tayo dun sa ating maintenance box, mag-splice na tayo doon para mapalabas natin tong mga kulang pa natin na camera. So punta tayo dun sa ating maintenance box, tara i-splice na natin, then saksak na natin tong ating PoE media converter. Punta tayo dun sa maintenance box natin. So dito mga katek, nagmotor na tayo kasi medyo malayo yung maintenance box sa paglalagyan natin ng ating PoE media con. Bari dalawang box yung pupuntahan natin, no, or dalawang IDF. So magkaibang area yun mga katek, para malagay na rin natin tong PoE converter natin at magkita-kita na yung mga nakalagay sa kanilang equipment. Bali dumating na pala tayo dito sa isang box sa paglalagyan natin ng media con natin mga katek. I-splice na to ng kasama natin mga katek para maisaksak na natin dun sa SC port ng PoE media con. Bali sa ibang area mga katek, nakapaglagay na tayo ng PoE media con. Gumawa ako ng video para makita nyo yung proseso para ikabit yung PoE media con natin. Dahil sa area na to is wala pa tayo nakakabit na PoE media con. Ito pala yung kakabit nating PoE media con mga katek. Kapag bumili kayo ng ganito mga katek, is pares na siya, A and B. Ito yung kakabit natin na media con mga katek. 100M yung nilagay natin dito sa area na to, dahil na-compute naman natin yung mga nakakabit na network camera dito sa area. Dito pala tutusok yung SC connector na na-splice natin kanina. Then ito din yung LAN port nya na pagkukonektahan ng PoE switch natin. Nakagawa na rin tayo ng patch cable mga katek. Natusok na rin pala natin yung ating fiber optic dito sa SC port ng ating PoE media con mga katek. Ngayon naman tutusok natin tong ating patch cable dito sa PoE switch papunta naman sa LAN port ng ating PoE media con. So hindi na tayo gagamit ng power adapter dyan kasi PoE switch yung gamit natin. Ang magbibigay na sa kanya ng power is yung mismong PoE switch na natin. Diyan nadadaan yung data pati power ng ating PoE media con. Iiwan ko muna siyang ganyan mga katek at mamaya ko na siya o-organize. Pupuntahan ko muna yung kabilang box para ikabit yung kaparis nya. Punta na tayo dun sa kabilang box para ikabit itong kaparis ng ating PoE media con. So nandito tayo sa maintenance box na paglalagyan natin ng PoE media con, yung letter B. May mga nakakabit din palang mga camera dito mga katek. Ito na yung kapares ng ating media con na ikakabit natin dito sa area na to.
So letter B pala yung kakabit natin dito mga katek. Then yung sa kabilang side kanina is letter A. So nakabit na rin natin yung ating patch cable dyan para tutusok na lang natin yung ating fiber optic cable sa SC port. Natusok na rin pala natin sa ating PoE switch. Pupuntahan ko muna yung NBR side natin mga katek para ma-check kung na-detect na ba yung mga camera dito sa air na to, pati doon sa kabilang air na pinagkabitan natin ng ating Mediacon. Nandito na tayo sa NBR side mga katek. At kita nyo, na-detect na yung dalawang camera. Ibig sabihin, okay yung splicing natin, pati yung ating PoE Mediacon. A-add na rin namin yung mga camera na nakatusok dun sa mga pinuntahan nating maintenance box kanina. Kung tatanungin nyo ako mga katek, kung ano ba ang gagamitin ninyo, 100M ba or 1000M? Depende po yan mga katek sa gagamitin yung camera, pati switch, kung paano nyo sila i-compute. Basta ma-plot lang ng tama mga katek. Kung gusto nyo ng ganitong PoE Mediacon mga katek, mag-message lang kayo sa aking Facebook page. Gumawa na rin pala ako ng video mga katek na naka-upload sa YouTube kung paano ba yung connections niya. May tips na rin akong nilagay doon mga katek. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, papalaw naman mga katek. Salamat!